ho, lahat na ng departamento may corruption eh. Aaminin ho natin. Kasi ang corruption naman, maliit at malaki, pare-parehong corruption, di ba? Problema, naging kalakaran ho. Akala ng mga babayan natin, normal na. Naging pangkaraniwan, normal na, halimbawa sa munisipyo, maglalakad ka ng permit. Yung business permit lang, yung bayaran mo taon-taon. Baka pwede ho ito, mabilis na. Maglagay ka ng dyan sa, di ba? Sa papel mo. Kahit ho saang opisina ng gobyerno. Business name nga lang ata, minsan magkakaipitan pa no? Yung barangay, mula sa barangay Ay, barangay pa. Oo. Kaya kung hindi ho natin naayusin, ako po, wala hong pupuntahan ng Pilipinas. Kaya itong, sabi nga nila, itong pagpapasa ng kasalukuyang budget for 2026, Nelson, mukhang, literal ito, dadaan sa butas ng karayom. Problema na. Kung hindi naman kasi Fernando Poe Jr., hindi makalulusot dyan. Pasado na sa Kamara Yung... pero sa tingin ko, bubusisiin pa ng gusto ng ngayon pagdating sa Senado. Ang Senado, ano pa lang sila? Budget briefing pa lang sila. Wala pa talaga yung formal na binubusisi nila ang budget ng bawat departamento. Wala namang problema doon sa budget dyan Ang problema pagka in-implement yun di ba? Kung paano ini-implement. Hindi naman mababawasan na yung 6 trillion, 6.7 trillion ba ang ating budget? Mahigit. 6.7 trillion. Doon na maglalaro yan. Titingnan na lang dyan paano mo gugugulin At saka kung saan, ano ang dapat na paggugulan ng pondo. Kung saan nilalagay. Magkakaroon ng insertion. Amendments pala. Ayoko na lang gamitin yung insertion Masakit sa tenga. Amendments po ang ginagawa nila dyan. Di ba? Gaya nung nakaraan, nung naging panukala ni Senador Marcoleta, di ba? Ang pondo mo pala doon sa protection sa mga OFW, parang 4 billion lang daw ang inilaan nila, DMW. Sabi ni Senador Marcoleta, gawin mo 10 billion yan. Bakit 4 billion? Kulang na kulang sa abogado. Di yun, isang klase ng amendments yun, di ba? Hindi mo masasabing insertion yun. In-amend mo yung pondo na ilalaan mo para doon sa legal assistance ng mga OFW. Isang halimbawa yun. Ito pa, ang ginagawa sa kasalukuyan. Kaya sa tingin ko, mabusisi talaga ito, Nelson. Totoo, dapat lang. Kasi pondo ng mamamayan yan at katatapos lang natin ng mga, hindi ko lang maintindihan na ang isinisigaw natin noong 2024, dyan, accountability, di ba? Yes! Habang ginagawa yung budget? Oo. Hindi pa. Pero nung naipasa yung 2025, mas mabigat pa. Doon pala. Ang bigat diba? pala na. Hindi nyo ba napansin yun? Ngayon na gumagana pa yung 2025, Yung mga sumisigaw ng accountability, sila pa yung mga nagyayari ng budget natin. Oo. Nako. Ano problema? Bagay, ako naman narinig ko naman ang statement ng Pangulong Bongbong Nelson sa issue ng corruption. Ito sabi niya matagal na kasi ito nag-ugat na sa Pilipinas Hindi lang po sa kasalukuyang administrasyon. Ang problema lang dyan, kaya naman napansin dito, kasi unang-una, budget na yun nanakaw. Yun na nga, sumabog at saka malala Mabigat. Trilyon! Grabe daw kasi niya Dati kasi, nanghihingi sa kontraktor, diba? Nakikihati dun sa kikitain. Dati pa 10% lang advance payment. 10% ang maximum dati, 20%. Pero ngayon, yung mismong budget, nilalagay mo dun sa project mo na ikaw ang kikita, yun na 100% nakukuha. Yun ang nagka-windang-windang na po tayo. At ang malungkot pa Nelson, di ba, in-implement mo, 100% kinuha na. Next year, papatuhan pa ng panibagong budget. Ayun pa. Same. Same project. Same project, same location. Di ba? So talagang lumala ng gusto. Kaya siguro dyan, yung style nila dyan na phase 1, phase 2, phase 3, para every year mo popondohan no? Tama. So, phase 1, gawa na. Kunyari, ginawa, wala naman. Next year, phase 2, pero doon pa rin. Ay, nako. Kaya hindi nagagawa. Mabuti na lang dyan, at meron nang nakikita ang DOJ na magiging state witness. Sino sabi yan? Wala tayong... Sino ba DOJ Secretary? Wala pa yung DOJ Secretary. Ombudsman pala, ombudsman. Ombudsman. Kasi Secretary Remulla dati, akala ko DOJ pa. Ayun. Buti na lang, may state witness na siyang magsasabi na ganito po talaga ang nangyari dyan. Sino yan? Si Gutesa, malamang. Ang sasabihin siguro niyan, ganito po ang nangyari. Ito ho yung pondo.
Ilagay po namin doon, for example, sa Bulacan. Oo. At tinawagan namin, andyan na yung pondo, ha? Oo. Yung komisyon, dalhin mo na sa amin. Ah, di ba tama. ganun yung kwento, di ba? So ang nakita, malamang ang mapipili ni Secretary Remulla si Gutesa. Gutesa yan, Son, sa tingin ko. Gutesa? Oo. Sinong Gutesa? Yung Orly Gutesa, yan ba? Yan ang tanong ni Ombudsman. Sino yung Gutesa? Hindi ko yata kilala yan. Ganon. Si ano yan? Si Henry Alcantara. Henry Alcantara yan. Teka muna, ha? Huwag muna natin iwanan si Gutesa. Ha? Bakit? Meron ba siyang... May sabi si Ombudsman Remulla kay Gutesa, ha? Di ba... Ito. Meron ba siyang salita tungkol kay Gutesa? Hindi pala si Senador Lacson ang nagsabi. Ha? Gutesa muna. Ha? Oo, sige. Natin si Ombudsman. Speaking of Gutesa. Sabi mo, gagawing state witness. Hula ko lang yan. Oo. Hindi po. Kasi sabi mo, may nakita ng di ba? Si Ombudsman. Hindi. So hindi si Gutesa? Si Gutesa ay kakasuhan. Naku po. Disgrasya. Kakasuhan ng perjury. Ni Attorney Espera? Tingnan natin. Sino nagsabi niyan? Ha? If it is proven that he lied and that he did not paste the notary public in the document, then he can be charged with perjury, which the committee can recommend in its report. Ayun. So, the issue here should be the substance of the affidavit, which he also swore as true before the committee. Whether or not it was notarized properly is a side issue. Yan. So, matatayo pa rin yung testimonya. Ayun. Kaya lang, yung notaryo pa rin, hindi pa rin itinitigilan yan, pwede siyang kasuhan daw ng perjury. Kung si Gutesa ay hindi humarap at nanumpa doon sa nagnotaryo, ganon? Ay, paano kung yung peke yung notaryo? At pinaniwalang yun nga, di ba, na tama yung notaryo, pwede mo bang kasuhan si Gutesa? Ako, nasa may hinala na si Gutesa hindi talaga nakaharap ng abogado. Di ba? Yun naman ang malimit na nangyayari. Ganun naman talaga sa notaryo. Oo nga, hindi niya talaga nakaharap. Yung si attorney na kung maaring staff. So, ibig sabihin, doon sa punto na yon, maaring nagkamali ba si Gutesa? Hindi, Jen. Kasi, halimbawa, hinahamon ko nga kayo, magpang-notaryo kayo mamaya. Ganon. At tanong nyo kung abogado yung nakaharap. Hindi, parang yun ang gustong puntusin na Senador Ping eh. Kaya nga, ang gusto niya puntusin, kunwari lang yung notaryo at si Gutesa may kasalanan. Kaya nga kakasuhan ng perjury. Ganon. Diba? Anong kasalanan ng mga taong nagpapanotaryo kung peke naman yung kung ang iniwan ng abogado doon ay yung mga sekretaryo nila? Yung sekretarya niya, kung hanggang ngayon nga, mga babayan, yung abogado hindi pa nga lumilitaw eh. Kasi wala namang nagnotaryo na, ako ilang beses ako nagpapanotaryo, Attorney Juan de la Cruz. Kayo po ba ito? Oo. Pirma niyo po ba? Walang ganun. Hindi ko, okay na po ba? Ibibigay na lang sa yan eh. Babayaran ko, 100, parang 350 nga lang ang bayad eh. Magkano po bayad? 350, ano po? 50 pesos nga lang. Pagka, May 50 ba kayo? Oo, yung mga nandyan lang sa babangketa. Naisahan na ka, 350 binayad ko. Maganda kasi nagtatype eh. Per page yan, per page. Ganon. Oo. Hindi, 2 pahina yun. Tapos pinirmahan ko sa gilid, tinatakan niya. Magkano po? Kasi siya pa nag-type eh. Magpanotaryo kayo. Sabihin nyo lang, ako po ay gwapong tao. Papanotaryo. Panotaryo mo. Para lang ma-check mo kung totoong abogado yung nagnonotaryo. At siguro, mahigit sa 50% talagang wala talaga yung abogado yun. Physically. Paano naman kasi magiging abogado yung nasa bangketa, Jen? Yung nagtatype doon tapos siya ang pipirma. Tsaka nagba-branch out yan, ha? Ang dami. May branch out. Yun ang pinuntahan ni Gutesa, 24/7 open eh. Nasa kalsada. Anytime na pumunta ka, kahit hating gabi, parang ang dating, inunotaryo ka. So, doon sa statement kasi, mawalang gana na po kasi Senador Ping, ibig ba sabihin ganun eh? Pineke o na-fake o ano yung sabihin niya? Hindi baka kasi hindi nila alam ang kalakaran ng notaryo sa Pilipinas. Diba? Hindi naman ako niniwala. Dating pulis si Senador Ping Lacson, alam niya kalakaran. Hindi siya mismong nagpapanotaryo kasi tayo mga simpleng mamamayan, tayo mga mahihirap, Jen. Pagka tayo nagpanotaryo, tayo mismo yung pumupunta, di ba? Yes, so... At ilang beses ho namin na-experience na talaga naman walang abogado eh.
Sekretarya lang talaga. Yun na nga. Oo. Hawak na lang niya yung taga-tatak, yung dry seal. Oh, yun na nga. Oh. Matagal na hong yan ay binababalaan na Supreme Court. Oho. Reporter pa ako sa Korte Suprema kasi maraming ang nabibiktima niyan. Diyan lang sa Quiapo, ibaba ng LRT, ang dami dyan eh. Pero hanggang ngayon po talaga meron pang gumagawa. Oho. Tingnan niyo yung abogado. Bakit hindi lumilitaw? Bakit hindi nagpapaliwanag? Kasi palagi ko lang guilty ho siya na na ganyang gawain nila sa notaryo. Oo. So ano ang punto? Sabihin, kakasuhan si Gutesa ng perjury? Baka may nagtanong Doon sa magiging report daw ng i-recommend i-recommend ng kasuhan. yung committee report ng Blue Ribbon. So hindi siya ang magiging state witness kasi ang gusto nga nila kasuhan eh. Oho. Alam mo ba kung sino ang magiging state witness? Teka lang, mahuhula pa ako. Hindi si Gutesa, malamang si Bryce Hernandez. Teka, babasahin ko muna. Oo. Tinitingnan ng pamahalaan na paggawat ng state witness status sa isang individual, isa lang. Isa to. Ano yan? Kinala ko na. Na umano'y sangkot sa irregularidad sa flood control. Yusek Robert Bernardo. Yan na. Isa sa ilalim siya sa evaluation. Yan na. Nakatutugon yan kasi Yusek siya. Parang siya ang gumagawa sa buong DPWH eh. Paliwanag ni Remulla. Oo. Bakit isa lang ang magiging state witness? Hindi kasi basta-basta magbibigay ng state witness status dahil may limitation ng batas. Ayan. So, alam ko na. Si ano ito? Yung Cabral, Yusek Cabral. Siya ang gumagawa ng Yusek for planning yan eh. Yan ang hula ko. Tingnan nga natin, baka si Wawaw Builders yan, yung lagi nakatungo. Tingnan natin, ano ba sinabi ni Ombudsman Crispin Remulla? Sige nga, baka tumama ako sa sinabi ko. Ombudsman. Sino yan? Isa pa lang. Isa pa lang. Isa pa lang. Medyo madami na din. Marami nag-a-apply. Hindi, ito tandaan nyo, no? Itong state witness law natin was not created for a multitude of crimes committed by one person. Kasi usually yan, yung taong nag-a-apply ng state witness, nakasama siya, hindi siya most guilty, tsaka yung nangyari, isa lang yung nangyari. Pinakamarami, dalawang pangyayari. Di ba? Ito, ano to eh, daan-daang kaso. Tsaka iba-ibang klaseng kaso. Bid rigging. Di ba? Bid rigging, Philippine Competition Act, 3019. Andyan yan, di ba? Meron pa dyan malversation. May falsification, malversation through falsification. So, you're talking about a multitude of crimes. So, is it easy to grant state witness status and give them blanket immunity? Yun a legal question. I even asked that, we were discussing it yesterday with a senior associate justice of the Supreme Court. Kasi ngayon nga, academic questions in our minds now as lawyers. How does it work when this happens? So, suspense pa? Wala pa sinasabing pangalan? Walang pinapalangalan. Isa pa lang. Wala pa. Oho. Ang tanong, sino yan? So, hindi isa sa mag-asawang Diskaya, Curly or Sara? Ewan ko, baka hindi nga rin yan. Ha? Ganon? Oo. Nako. Pero may nagtanong yan sa Malacanang, Jen. Aba, Tinanong po si Yusek Claire Castro, same issue. state witness. Kung sino ang posibleng maging state witness sa flood control scandal? Ewan ko, kung may nagtanong kasi, kuha ba dito pati tanong? Kasi dapat dito malaman natin kung bakit itong isinagot eh. Yun na nga. Ano ba ang tanong? Kuha ba yung tanong? Kasi dapat dito, alam natin, kasi may mga kumakalat dyan, naku, si Speaker Romualdez ang gagawing state witness. Sa weekend ko pa ito nakikita eh. Linggo, Lunes. Teka lang, ginugulat mo ba ako? Hindi. Ginugulat kita. Ha? Delay yata, delay. Dati advance eh. Sabi ni Karen eh, loko ka. Bakit delay? Nagulat nga ako. Ako nga hindi kasi binabrowse ko yung Pero ako sa kung social isipin media. mo mabuti, pwede naman ha? Pwede ha? Kasi doon sa bumubuo doon sa pwedeng siya ang nakakaalam ng
Ay, sige nga, baka mayroon namang sagot si Chris. Mayanan muna yung sagot, ha? Oo. Buuin muna natin yung kwento. Sige. Oo. Kasi sinasabi nila, baka daw si Speaker Romualdez ang maging state witness. Kumalat yan sa social media. Tapos sinabi ni Ombudsman, may isa. So nabubuo talaga yung isip, isa lang. Tapos, si dating Speaker Romualdez, pumunta na sa ICI dyan. At nagsabi nagsabi ng, kumbaga sa resource person, sa isang salita din, tumistigo na dyan. Yes. Oho. Pero doon daw, ikinuwento lang niya kung paano nabubuo yung budget. O, di pwede nga. Wala siyang binanggit na sino mang tao o pangalan. Ay, pakinggan nga natin, ano ba sinabi niya? Sige nga po. Yung munang, dalawa kasi yung sinabi niya rito eh. Ha? Oo. Ano ba ito? Yung bago pumasok? Bago ata, kadarating lang ata niya itong video Unahin nito. natin yung bago pumasok tapos paglabas. Sige, Yan ang problema kasi pag hindi natin napapanood, hindi natin alam kung anong nangyari sa loob, di ba? Yun na nga. So, tingnan natin. Pagpasok at saka paglabas na makuha natin. Yes. Pagpasok niya, may binanggit ba siya? Sige, pakinggan natin. Yung pagpasok, yung pumapasok siyang ganon. Information. I will be here to. I'm very glad that I was invited. The witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents in the form of the testimony, and their testimonies have already been denied by the subordination operator. He's not part of my security. Thank you very much. Speaker, good morning. Good morning, Speaker. Magandang umaga. Nagpapasalamat ako sa ICI sa invitation. Ngayong araw na to, I am ready to give my personal knowledge on the budget process. And while not a member of the bicameral conference committee, I will share any and all information to help determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding investigation for the ICI. Sir, yung representative, what do you want him to do? Sir, will you release your salad? Ayun. Parang sarap mag-cover talaga. Minsan nangyayari talaga yun, no? Yung papasok, Oo. kanina nauna yung palabas. Pero tabi nakita ko saan ba yun? Pinadala ni doon sa ating group eh. Sige. Ito. Statement of Representative Ferdinand Martin Romualdez. Para lang ho kasi nagkakagulo. No? Ito naman halos yung gist. No? Sabi niya, I am here to cooperate fully and help uncover the truth. Wala akong tinatago at walang dapat itago. While I was not part of the bicameral conference committee, whatever I know, I will share. Ayan, ito po yung bahagi ng kanya, My purpose is to clarify the issues and share whatever information I can that may help the Commission in its work. I have always believed in transparency and accountability, and that's why I am here today, to do my part in ensuring that the truth comes out. I am willing to do anything that will help speed up the investigation because, like every Filipino, I want the truth to be established without delay. At the end of the day, it is evidence, not political noise or unfounded accusations that will reveal what really happened. My presence here reflects my commitment to state the truth and not allow politics to prevail. Well, yan halos ang naging bahagi ng kanyang pahayag, Dawson. Kung bakit siya humarap. At paglabas naman niya, ano naman ang naging statement? Yung naunang pinlay kayo ng direct, para marinig natin. Pagkatapos, yung huling bahagi. Pag-usap pa po ko yun. Thank you. Yung huling bahagi. Yan. Thank you. Kung how about your salad po? Kung how about your salad po, willing din po ba kayo ipakita po yun? The witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents in the form of the testimony, and their
testimonies have already been denied by the subordination operator. He's not part of my security. Thank you very much. Thank you. Ang sinagot lang Ayun. dito na dyan, yung si Gutesa. Oo. Na hindi daw siya part ng kanyang security. Kasi kay Saldi ko yun. Yes. At tapos sabi niya, ay hindi, napawalang bisa na yung testimonya niya dahil falsifikado yung dokumento, yung affidavit. Yes. Dahil nga doon sa walang notaryo. Ha? Yun daw ang kanyang pahayag. Oo. Ano ba talagang nangyari sa loob? Yan. Magkwento naman si the Executive Director Osaka. Tingnan natin. Ayan. Ano ang kwento ng ICI? Ano nangyari sa loob? Sa ilang oras ba siya tumagal doon? Ha? Halos isang oras mahigit na nata. Papakinggan natin ang kwento ng ICI. Attorney Osaka. It was asked, of course, and he denied it. Okay. Attorney, may mga in-implicate ba na pangalan kami kasi Speaker Romualdez na possibly involved sa mga... Wala siyang in-implicate na possible, ang sinabi niya lang kung sino yung mga tao na involved doon sa budget process. So yun yung mga imbitahin ngayon ng commission. I cannot divulge the names first, no? But we will inform you once we have invited them. Ayun. Ganun lang? Ano nangyari? Oo. Ibig sabihin, sinabi sino bang gumagawa ng budget? Oo. Kasi ang gumagawa lang niya ng budget, well, ang nakakabulo niya, yung APRO. Yung finance ng, finance ng Senado at APRO ng Kamara. Ikaw ba, Jen? Oo. Kung ikaw ang investigador, kailangan mo ba bang ipatawag yung speaker para malaman mo kung sino gumawa ng budget? Kasi, O makikita mo sa record yan? Ay, oo naman. Sa papel? Ayun naman talaga ang... Yun lang ba yung nakuha nyo doon? Oo. Di ba? Yun lang ba yung napiga nyo kay speaker kung sino gumawa ng budget? Parang kulang. Ako malamang meron na siyang mga gusto, may sinabi, pero ayaw na raw i-divulge ni Attorney Osaka eh. Kaya nga yun ang problema. Oo. Itinatago nyo kasi sa publiko. Ayun. Pera ng taong bayan ang pinag-uusapan. Yung pinagnakawan, may karapatang malaman kung ano nang tinatakbo ng investigasyon, kung anong mga itinatanong ninyo. Hindi ba? Yung transparency. Transparency, yan ang Yes. problema. Diyan tayo magkakaproblema. Oho. Hanggang yan po ay hindi nyo inililitaw. Tapos ngayon, ang dami mong sinagot mo, ilang tanong lang. Di ba? Oho. Ano ba ibig sabihin yan? Wala ho talagang... Ay kayo, mga babayan na nanonood, nakikinig. So kung napanood natin yon at naka-live, Oo, makita natin. malalaman natin kung anong tanong, anong sagot. Oo. Ayun. Oo At nga, no. parang sa Senado naman, halimbawa, may confidential, hindi pwede sa publiko. Pwede naman sabihin, Executive session. Executive session muna. Oho. Ano muna, suspended, di ba? Oho. Naintindihan naman ng tao yon. Pero yung totally wala, ayun ang dami nag-iisip. Anong ginawa ni Speaker Martin sa loob? Kinuwento daw yung pagbuo ng budget. Hindi nyo At bilang speaker, hindi naman siya miyembro ng Bicameral Conference Committee. di lalong hindi niya may kwento kung hindi siya miyembro doon, di ba? Oo. Hindi dapat pinatawag niyo yung talagang miyembro. Ang problema, wala nga yung chairman. Di ba? Oo nga eh, ha? Eto ngayon, Jen, ang tanong. Oh, nag-iisip din ako, pinag-iisip ko nga. No? Parang, Di ba? Ay kasi parang inabala nyo pa si speaker. Bisin-bisin tao yan. Tapos itatanong nyo Kaya lang kung sino bang mga gumawa ng budget. ipakwento Sana tinanan nyo na lang, ito pala yung mga gumawa ng budget. Di ba? Oo nga, no? Di sana tinanong nyo lang, noong ginawa ang budget January 1, halimbawa lang, January 1, alas 12 ng tanghali, nasaan po kayo ng oras na yun? Krimen, ha? Nasaan ka ng maganapang krimen? Dahil dyan, Jen, maraming yan na. nagtatanong, ito ba si Speaker Romualdez talagang gagawing state witness? Na pinapahiging-higing kanina, At saka di sa social media. yung kumalat na nga eh. Bago pa siya dumating dyan sa ICI. Yun nga, parang pinapahiging ni Ombudsman Boying Rimulya kanina. Kaya lang, kung sasabihin lang niya, ito po ang mga gumawa ng budget, state witness na ba yan? Di ba? Wala naman siya alam eh, di ba? Paano siya maging state witness kung wala namang alam, di ba? Ano bang, tinanong ba yan kay Auntie Claire? Tinanong ito kay Yusek Claire Castro. At ito po ang kanyang sagot. Sige nga po. Yusek,
former House Speaker Martin Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure. Sabi po niya ay lubos siyang makikipagtulungan at tumulong sa pagtuklas po ng katotohanan. Wala siyang itinatago, wala siyang dapat itago, bagaman hindi siya bahagi ng Bicameral Conference Committee. Ano po. May mga lumutang din na parang kinukonsidera siya na maging state witness. Pwede po ba siyang maikonsidera na maging state witness dito po sa flood control mess? Depende po sa kanya magiging salaysay at kung ano po ang kanyang mailalahad. At depende na po rin yan sa Department of Justice kung siya pa ay maituturing na isang state witness at ito naman po ay irerekomenda sa korte. So lahat po yan ay depende sa lahat ng mangyayari. So hindi pa po natin masasabi kung siya pwede maging state witness o hindi. Ayun, si Ate Eden pala nagtanong. Oo. Akala ko pa naman kung si Ate Eden pala. At yun pala naging sagot. Tama ang sagot. Depende. Tama po yan. Kasi ang state witness, hindi mo pa alam kung ano sasabihin. No? Nasa betting process kasi yan. No? Pero kung yung sinabi lang ni Attorney Osaka, ang kanyang sasabihin, wala nang bago doon. Di ba? Oho. Kaya ganito rin ang sagot, kahit na sino ang mag-a-apply, di ba? Depende sa sasabihin. Depende sa magiging salaysay. Hindi, pero kayo na kasi, iniisip ko, yung sinabi ni Ombudsman Boying, parang meron na siya napili. Sa kanya. Oo nga, oo. Meron na. Parang sa tingin niya meron na eh. Oo, at sa tingin ko, hindi yun si Speaker. Ganon. Dahil hindi man nag-a-apply yun. Kasi ang nagpamasok na sa kanya, di ba, yung inimbestiga anong nag-apply? Oo. Yung mag-asawang Diskaya. Di ba, sumunod itong sina Yusek Bernardo ata, di ba? Oo. Henry Alcantara, Bryce Hernandez. Oo. Tapos yung babae pa, yung pangalan, yung Sally. Oh. Si Ate Sally Lopez ba? Hindi, Sally. Sally, ano pa nun? Santos. Oo. Yung Wawa ba yun? No, Sims. Oo. Oh. Parang yun lang eh. Ay, gusto mo malaman kung sino talaga yan. Ba, teka. Mabibigla ba ako? Magugulat ba ako dyan o hindi? Magugulat ka. Nagulat na naman Hindi, ako. hulaan na lang natin, ha? Ganon? Ako sa palagay ko, ang tinutukoy niya dyan. Oo. Isa lang, di ba? Oo. Palagay ko nga si Yusek Bernardo. Pwede. Oo. Kung ang pag-uusapan ay flood control anomaly. Oo. Kasi sa lahat ng mga humarap sa Senado, Kasi lahat ng gusto niyang tinuro eh. Oo. Ni Yusek Bernardo eh. tsaka parang may sapat siyang kaalaman sa mga issue, no? Doon sa, tama, pwede. Oo. Nasa Di isip ba puro senador ang tinuro niya? Oo nga. Yun ang, di ba? Yun ang punti, hindi pala punti. Yun ang pinasasag. Di ba? Oo nga. Palagay ko yan na nasa isip ni... Ganon? Kasi kung ang pagbabatayan natin, yung mga nag-apply ng, alam nga naman, may nakiwasang iba. Oo. Wala namang ibang... Wala namang pumapasok. Wala diba? tayong ibang nakita pumapasok na nag-a-apply sa witness protection. At saka may banggit na siya kay Gutese. Wala lang sa script natin dyan eh. Ha? Oo. Na para bang nabastos siya ni Orly Gutesa. Anong hindi nagpakuha sa kanya? Hindi pumunta sa witness protection. At saka hindi naman nag-apply ng witness. Oho. Pero, Jen, eto magugulat ka. Magugulat ka naman ako dyan eh. Huwag ka muna ngayon magulat. Ay, sige. Ano mo na yan? Ha? Pag nagbalik, pagbabalik ng sesyon ng Senado, Huwag kayo masyado. Ano pa yan? November 10. Ano muna kayo, relax. Hindi, mga halos isang buwan pa yun. Mga November 10 pa. Huwag kayong bibitiw, ha? Dahil yan ang talagang kagulat-gulat. Binaig mo ako sa suspense na yan. Pero ang tagal nun namang suspense yan. Isang buwan. Wala tayong magagawa. Wala namang ibang forum eh. Ha? Gusto mo ba? Dito ko dalhin. Meron bang magsasalita? Meron. Hindi lang magsasalita. Kakanta. Ba? Kakanta. Baka kantahin yan, huwag mangamba kung ako ay di na naghihintay ng anumang kapalit ng inaral mong Wala kang kapalit na hinihingi. Walang kapalit. Oo. Mabigat. Mabigat ito. Ay, hindi. Ang problema mo, Nelson, ito na lang. Oo. Wala nang hearing eh.
Eh di, magpapatawag tayo ng ibang hearing. Wala na hihinto na eh. Magpapail na sila ng recommendation na eh. Sigurado. Oo. Wala na eh. Lahat ng paraan gagawin, di ba? Oo. Sa tingin ko, sa isang buwan na mangyayaring ito, wala na. Kasi ang acting chairman ngayon, Senador Erwin, ang tingin ko parang paiba na ang direction eh. Papunta na siya sa FMR eh. Sa Farm to Market Road. Yes, at papunta na. iba pa, no? Oo. Doon sa usapin naman ng Farm to Market Road, una na rin, nilinis na rin kaagad ni Congressman Ronnie Puno, si Speaker Martin Romualdez, demolition job lang daw yun. Hindi naman totoo. O, edi, wala na. Wala na, no? Wala na. Maano na yan. Wala nang ipapatawag ang Blue Ribbon na may kinalaman sa flood control, Nelson. Ako lang sa sarili ko yan. Sa pantaha ko lang naman. Eto, pa, Jen. Farm to Market Road ba? Di ba? Kasi marami pang tutuntunin eh. Halimbawa, Farm to Market Road. Oo. Tapos may lilitaw doon. Ako po ay isang magsasaka. Magkukwento yung magsasaka? Sabi ng magsasaka, mag-aararo na lang ako. Ito nga't wala akong maani sa bukid ko eh. Ayan. Di ba? Hintayin po natin, ha? Sabi nga ni Senador Marcoleta, hindi ka pa safe. Mabigat. Hindi, pero ang iniisip ko ngayon, sino ang mataas-taas, pwede nga, no? Hindi ko lang alam, doon sa punto na, bagay, hindi nang usapan ngayon less guilty, no? Oo. Doon sa, kasi dati, sabi nila, para kayo maging state witness, dapat less guilty ka. Ang problema nga, meron kasing mastermind, di ba? Ang usapan, hindi ka ang most guilty. Yes, hindi ka ang pinaka-mastermind. Hindi ka, kasi ikaw ang mastermind. Ikaw nagplano, tapos ikaw testigo. Yan po yung mga kasabot ko. Sino nagplano? Ako, pero yan ang kasuhan natin. Yun. Ako lang naman ang nagplano. Hindi ko naman sinabi sila ang ipatupad nag-implement. din. Hindi, ang tawag doon, parang meron silang tawag. Conspiracy yun. Conspiracy. Oo. Di ba? Hindi naman pwedeng konspirasy na isa lang. Nakipagsabuatan po ako sa kaluluwa ko. Di ba? Nako. Mabigat. Talaga naman. Alam mo pa, ang isang balita, nako. Idagdag na natin ito para tapos na yung ICI, ha? Dumating din ho sa ICI kanina si DBM Secretary Amina Pangandaman. Sa Secretary Mina, ano naman nagpunta rin. kayang itinanong sa kanya? Paano binubuo rin ng budget? Siguro. Sino ba nauna? Si Speaker o si ano? Nauna to, alas 8 ng umaga. Okay. Nauna siya. Sige nga po. Pakinggan natin. Secretary Pangandaman. Paano nagre-release ng budget? So yun yung pinadala sa ating liham ng commission. So yun ang explain natin ngayon together with yung ating mga senior officers. Kasama yung mga senior officers ng ating DBM. Kasi yung budget, napirmahan na yan, di ba? Yung 2025. So, yung iba dyan, na-release na natin. Yung iba naman, naka-pisaro pa for later release. Ngayon, kung may problema yan, siguro malaking magandang tingnan din dyan siguro yung ating commission na audit, di ba? Titingnan nila kung yung mga proyekto naipatutupad nila. Yung insertions kasi hindi natin alam, di ba? Nanggagaling kasi yan sa mga departments. So sila ang nagpo-propose niyan sa DBM, ang kanilang mga programa at saka mga proyekto. So siguro, yung mga implementing agencies, they will have to really plan kung ano ba talaga yung mga proyekto na ipapasok nila. So, kunyari, like sa DPWH, talagang siguro mas magiging mabusisi yung top level kasi nanggagaling yan sa baba, di ba? Mas magiging mabusisi yung top level sa pag-identify ng mga proyekto na ipapasok nila, isasubmit nila sa DBM for their National Expenditure Program. Ayun, So yun naman pala ang ipapaliwanag niya sa part ng DBM kung paano po pinopondohan itong mga proyektong ito. Yes. Pero ang insertion kasi, kasi ang bawat departamento, Nelson, alam ko kalagitnaan ng taon, nagkakaroon na ng budget deliberation per department yan Para sa local government units din, di ba? Yes. May baro silang budget hearing mula sa konseho, pero dapat doon, mga department heads, bumubuo muna ng kanilang mga proyekto, tapos isasabit sa executive secretary, DBM, tapos pagpupulungan,
isasubmit na ngayon nila sa Kongreso. So, yun pala, kung ang insertion mula pa lamang sa pagbuo ng budget sa bawat departamento, paano mo nga naman matutukoy, no? Iba pa kasi yung initiative eh. Di ba, halimbawa, DPWH, o pag-usap ko, hali kayo, lahat kayo, magpulong-pulong tayo, o magkano ipopropose natin sa taong ito, o ito po, isang bilyon, halimbawa lang, ano ha? Tapos, pagdating mo naman ng Kongreso, Senado, Kamara at saka Senado, gusto ko paglaanan mo dagdagan nyo yan. Dagdagan nyo to. Wala akong lagyan yung project dito. Yan. Babudgetan ko to. O kaya naman, boss, may nilaan na po kami for insertion eh. Sa 1 billion, meron na po kaming 500 million. Kumbaga, ano lang po yan. Ilagay mo rito. Nakalagay lang po yan. Kayo po, magkano? Pasok ko yan dito. Okay, meron na po kaming kumbaga nakasubi. Standby. Diba? Kasi alam naman po namin, SOP, nagre-request po kayo ng budget, etc. etc. Yun ang ano doon. Pero sa ganun, Nelson, ipinagpapauna natin, walang illegal doon. Wala pa. Nangyayari naman talaga kasi yun. naggaganyan-ganyan pa sila eh. Unless, Jeff, na inilalagay mo talaga, pinaplano mong nakawin, di ba? Yan, parang ano yan, parang pera ng bangko, di ba? Tapos nilalagay, ikaw siguro yung tagadala ng mga pera. Nilalagay mo sa kung saan-saang mga bolt, taguan. Wala pang nakawan doon kasi nilalagay mo lang doon. Inialat mo lang sa project na ganito. Wala pa, papel pa lang yan. Pero pagka na-discover bakit ka naglagay ng pondo doon? Diba? Yun eh. Bakit mo pinopondohan yun? Diba? Naglagay ako ng pondo dyan para sa tulay ninyo, ha? Anong tulay po ito? Yan, mga 3 metro lang ang lapad dyan, pero gawin mo 10 metro. Ayun. Tapos, ganito kamahal. Yan, gano'n ang budget dito? Gawin mo ng ano yan, kasi tulay naman yan. Boss, wala naman pong ilog dito. Hindi problema ang ilog, basta gawin mo ng tulay. Gawin mo ng tulay yan. Susunod na ilog dyan. Magkakailog din yan, bayaan mo na. Diba? Magkano ang budget dito? Gawin mo ng ano yan, halimbawa, 2 bilyon yan. Boss, ang ikli lang nito eh. Hindi, aabutin yan, 2 bilyon yan, kaya natin yan. Ayun ang ano. Lahat ng susobra dyan. Ibig sabihin, sinadya na. Yun. Diba? Para bang yung pera, inilagay mo doon sa madaling nakawin. Sinadya mong ilagay, di ba? Ang pinakamadali kasi naman, flood control nga eh. At saka yung drainage, declogging operation. Kasi yun, taon-taon talaga nangyayari. At saka mahirap hanapin kaagad. Hindi makikita eh. Yun lang declogging eh. Di ba? Barado yung kanal. Declogging operation. Tapos naman nakalipas sa 1 buwan, ba't barado na naman? Sige, declogging operation ulit tayo. Boss, 1 linggo pa lang nakalipas, barado na naman eh. Declogging ulit tayo, declogging. Hindi, pati COA, hirap na hirap doon, Nelson, ha? Sa declogging operation, tsaka yung flood control. Paano mo sisitahin, halimbawa, ikaw ay COA, hindi taon-taon talaga, bumabara talaga eh. Tapos silted po yung ilog eh. Kaya taon-taon po, meron talaga kaming proyekto dyan na declogging operation at saka anti-flood control. Ayun nga. Diba? Inaanod po lahat ng nung nilagay namin semento. Nako po. Humuna lahat eh. Nasira po lahat. Kaya taon-taon po may pondo talaga yan. Para kasing nagsawa na sila dun sa kalsadang maayos, no? Yung road widening, etc. Siguro pag wala silang magawang flood control, sirain na lang natin yung kalsada. Ang ginagawa dyan, road concreting, napakano kasi yan eh. Kang road concreting kasi napakadali mo i-check na. So sabi ko sa iba dyan, may hawak lang balita di Cabra, humpak ito. Hindi pasado sa standard yan. Yun ang dapat na pagtuon.